Senyor, si Calvin. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Sinabi ko sa'yo, huwag kang lalabas dito. Ikinulong na kita sa mansyon. Anong ginawa mo? Tumakas ka pa rin. Bakit kumilos ka na naman nang hindi ko alam? Kahit gulpihin pa kita ng gulpihin. Hindi ka naman natututo. Hindi mo ako sinusunod. Sandali! Pa! Gusto ko lang itumba si Paeng bago pa siya itago ng Senado! Anong nangyari? Lalong lumala ang problema natin. Hindi ka natututo, ha? Sa mga katangahan mo, ha? Sige na! Tama ka na! Palpak na akong palpak! Pero lahat ng ginagawa kong to, para makatulong ako sa'yo! Alam kong mababa yung tingin mo sa akin mula noon pa. Alam ko rin naman ang isip mo na hindi ko kayang maging leader ng Golden Scorpions. Di ba? Pero kung iniisip mo rin na mananatili lang ako sa bahay na to habang yung mga kalaban natin kumikilos para pabagsakin tayo, nagkakamali ka! Senyor, diyan lang kayo. Umalis ka sa paningin ko. Naareglo ko na ang lahat. Kahit si Mayor Alfonso, napaniwala ko na sa investigasyon ko. Alam mo, Chief, hindi ako nagkamali ng pagpili sa'yo eh. Alam mo, bayani ka ngayon sa sambayanan. Alam mo ba yun? Dahil sa pagkakasolbo sa Palanga Massacre. Nahuli na namin ang mga suspect na pumatay sa pamilya mo. Hindi sila yun. Ano sabi mo? Eh, nag-match yung gunpowder sa crime scene sa kanila. Isa pa, umamin na sila. Nag-match yung statement nila sa mga ebidensya. Alam ko dahil nandun ako. Sinungaling kayo, Tay. Pinagtakpan mo ba ang mga totoong kriminal sa likod ng Palangka Massacre? Kasabot ako! Pinagtakpan ko ang mga taong pumatay sa pamilya ni Elias. Kapalit nun, natupad ang pangarap ko. Ang pangarap ko! Kinuha ko to. Hindi na kasi ako makapag-antay sa kasal ni Joanne eh. Susi ng bahay. Ano po yun? May warrant of arrest kami para kay General Bonifacio. Ha? Tara! Ay, teka lang po! Sandali lang po! Sandali lang po! General, kasama ko mga tao sa Senado. Nandito kami para arestuhin ka. Pasensyahan tayo, Ricarte. Pero wala kayong pakikinabangan sa akin.
Ikinalulungkot kong sabihin na although the patient survived, he is currently in a coma. Malala ang naging pinsala niya sa ulo. Excuse me, I have to go. Thank you, Doc. Chief, kasalanan ko ba to? Kaya nagkaganito ang buhay ng tatay ko. Kaya pinagtangkaan niya yung buhay niya. Paeng, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kontrolado pag-iisip ng tatay mo. Anak, mag-iingat ka sa motor, ha? Tsaka ito yung pagkain mo. Huwag ka magpapalipas ng gutom. Maraming salamat, Onay. Ikaw rin. Sana marami kang mabenta. Sana nga, anak. Akin na, ako na. Sigurado ka na yan. Oo, Kaya mo magkano na? naman to. Hatid na kaya kita. Hindi na. Okay na to. Brad. Yes! Oh. Halika naman. Ano yan? Kailangan niyo makita to. Diyos ko. Nagtangkang magpakamatay ang tatay ni Paeng? Eh dahil nga daw po sa nangyari, mukhang madedelay yung kaso sa Senado. Wala na. Wala na mangyayari sa hearing na yung panigurado. Pinagtangkaan ng sindikatong buhay ni Paeng. Kailangan ko ng kumilos. Anak, huwag kang magpadalos-dalos. Kung hinahanap mo sila, sigurado, hinahanap na rin ng sindikato kung sino ka. Anak naman, muntik ka nang mamatay nun. Kaya sana kahit ngayon lang, pagbigyan mo ko. Hayaan na lang natin ang Senado at mga pulis ang umawak nito. Magpalipas ka muna ng piyesta. Magpalamig ka, saka ka kumilos ulit. Anak, kahit ngayon lang, pagbigyan mo ko. Ibang kutob ng isang ina. Aniwala ka naman sa akin. Mr. Chair, halata namang guilty si ex-General Policarpio. Kaya nga't nagtangka itong magpakamatay. Madam Chair, Senator Tanya, sana naman huwag tayong padalos-dalos. Nandito tayo ngayon para malaman ang katotohanan. Hindi yung magbintang tayo na wala sa lugar. I'm sorry, Mr. Chair. Malapit lang talaga sa puso ko ang kasong ito dahil tumira ako sa palangganong kabataan ko. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi mahuli ang mga sindikatong ito. Pati ang mga pulis, pati mga politiko na pumuprotekta sa kanila. Ito yung mga oras na hinihiling ko. Nagkaroon pa ako ng isang anak. Para may pagkaloob ko sa karapat dapat na tagapagmana.
tumambang kay Paing sa ospital. Sigurado akong si Calvin ito ng Golden Scorpion. Balak nilang dispatchahin si Paing dahil sa expose niya. Buti na lang talaga, brother, nandun ka. Hindi nila na ituloy yung plano nila kay Paing. Pero paano na? Ano nang plano mo? Nakiusap sa si nanay. Tigilan ko na daw muna yung pagtugis ko kay Calvin sa mga Golden Scorpion. Brother, gusto ko sanang pagbigyan si nanay pero hindi ko kayang wala akong gawin. Paano? Susuwayin mo si Aling Alma? Anak naman, munti ka nang mamatay nun. Kaya sana kahit ngayon lang, pagbigyan mo ko. Hayaan na lang natin ang Senado at mga pulis ang mahawak nito. Magpalipas ka muna ng piyesta. Magpalamig ka, saka kumilos ulit. Anak, kahit ngayon lang, pagbigyan mo ko. Iba ang kutob ng isang ina. Aniwala ka naman sa akin. Pwede naman akong kumilos ang di nalaman ni nanay. Para hindi siya mag-alala. Oh, Calvin. Dito ka lang pala. Okay na yan, Calvin. Alam mo, kahit ano pang sabihin sa'yo ni Senyor, kaya mo lang siya kasi ikaw pa rin naman ang magiging leader ng Golden Scorpion. At hindi magbabago yun. Dahil ikaw lang naman ang anak ni Senyor. Pero alam mo, Calvin, paano kaya kung totoo nga yung sinasabi ni Senyor? Na may anak nga siya sa labas. Siguro, chick boy dati yun si Senyor, no? Tama ba ako? Pwede, di ba? Ayusin mo yung mga hirit mo. Ako ba, Calvin? Binibiro lang kita. Ikaw naman, no? Ayos na, Calvin. Ayos na. Ayos na. Biro lang yun. Ikaw naman, no? Walang ibang pwedeng maging leader ang Golden Scorpio, kundi ako lang. At kung sakali man na meron akong kapatid, papatayin ko siya.